Guys, welcome back to Dato Ambas TV. Nandito tayo ngayon. Ito, may case na naman ako. Lower flexible denture. Ayan. Ito ay lower flexible denture. Ayan. Napakaganda ng fitting. Magandang flexible, lalong-lalo na kung advisable sa'yo. No? Di lahat advisable nito. Marami nagkakaproblema. Minsan, ang problema yung dentista o kaya yung pasyente. Tsaka yung gumagawa, hindi marunong maglapat ng maayos. Minsan sobrang higpit ng gawa, no? Halos mangilo na yung ngipin bago masuot o kaya nagkakasugat dito sa gums, sa gilagid dahil overextended or sobrang higpit ng gawa. Yun lang guys, ito ang mga papayo ko lang kapag nagpagawa ko ng pustiso. Dapat may mga, alam nyo yung mga dapat nyong itanong, no? Unang-una kung ano yung mga option nyo bago kayo magpagawa, kung pwede ba yung flexible o ordinary, kung yung ipin pwede bang gawing porcelain kaysa plastic o kaya yung USPX ng ipin or yung depende, yung natura to ng ipin kung gusto nyo. Tsaka kung ano yung mga disadvantage ng halimbawa kung ordinary at flexible na pustiso yung pinagawa niyo. Tapos, siyempre, tanong nyo rin kung magkano yung price nung flexible at nung ordinary at tsaka yung may metal, ganyan, kung anong gusto nyong advisable sa case nyo. Halimbawa dito, flexible ang ginawa. Kailangan alam nyo yung mga presyo. Or pwede bang siya kung may financing siyang available, pwede yung mga installment, ganon. May mga available yung mga ibang dentist na dyan na installment Tsaka siyempre, itanong nyo rin kung hanggang ilang araw bago matapos. Ito sa case na to, dahil tatlong session. Una, sukat muna. Ito yung una, kuuna sukat. Pangalawa, wax pattern ng pustiso. Kung kailangan, may wax pattern. No? Importante ang wax pattern sa pustiso bago matapos para makita mo kung ano yung itsura ng ngipin, kung tama na ba ang setting, kulay, laki, no? Kung maliit ba o malaki para sa iyo. Yun. Tapos ano yung risk factor ng bawat pustiso, no? Ano mga side effect? Yan. Tsaka yung ano, kung ano yung mga may expect mo. Halimbawa to, bago flexible, tanong mo kung anong mga sasabihin, normal lang ba, ganito, ganyan. Yung pag kinagat mo, baka hindi pantay, ganyan. Yan. Kailangan itanong mo yan. Tapos, yung lifestyle change bago at matapos yung pustiso, no? Minsan, merong adjustment. Dahil bago, kung maganda yung fitting, unang-una tandaan nyo, dapat maganda yung fitting. Hindi masakit yung ipin nyo, no? Pag kumagat kayo, normal, nagsasalita, normal. Yung lapat ng pustiso, tignan nyo kung lapat na lapat sa sukat na ginawa, no? Kung pwede, tignan nyo yung sukat ng pustiso. Kung maganda yung pagkakalapat at pagkakagawa doon sa pustiso. Ito may white spot lang, ano lang yan, doon sa shining, yan. Kailangan walang space. Kailangan pag kumagat ka dito sa kanan, hindi aangat yung kaliwa. Kapag kumagat ka dito sa kaliwa, hindi aangat yung kanan, Tapos pagkagat mo, yan, dapat suabe, walang normal, no? Kung meron man yung para ka lang maglalaway kasi nga bago. Baka ito ang tips ko pa, pag bago ang pustiso, bago nyo isuot, magmumug muna. Pag aalisin, magmumug muna. Yan. Para hindi kayo mahirapan magtanggal kasi sobrang lapot ng laway kapag old, no? Yun lang guys, lagi nyo lang tatandaan, kailangan magtanong kayo bago kayo magpagawa ng pustiso kasi paggawa na yan, yun, daming mga message sa akin. Katapos nung bayaran na, hindi na sinasagot yung mga tanong nung pasyente. Ayoko naman na isa din kayo sa mangyari yun. Or kung kayo, nangyari na sa inyo, pakishare na lang dito. O kaya pakitype nyo sa comment kung anong mga experience niyo nung ginawang kayo ng pustiso. Before and after. Thanks for watching. Bye-bye.